Good morning, everyone. Welcome to our Critical Thinking podcast here in Wesleyan University, Philippines. We are so honored to have our dear Senator Risa Hontiveros. But before we have this very rare and very meaningful conversation, let me introduce her to you. A distinguished legislator, community organizer, and advocate. She has championed transformative and landmark legislation that has reshaped the social protection landscape of the Philippines. Among her significant contributions, let me mention all this, are the expanded maternity leave law, the Philippine mental health law, the universal health care law, a steadfast defender of women's rights and gender equality. She authored the Safe Streets and Public Spaces Act, providing protection against gender-based harassment in public and private spaces. She has likewise advanced measures supporting women in the informal economy, solo parents, senior citizens, and healthcare workers, demonstrating her deep commitment to inclusive and compassionate governance. Senator, marami pong salamat sa Salamat din pagpapaunlak po, VP ninyo sa Gladys. panahon na makausap namin kayo. Karangalan po namin ito. At ang ating mga viewers ay matutulungan para lubos nilang maintindihan. Ano ba itong aming podcast, ang critical thinking at ang mapanuring pag-iisip. Pero before that, meron po akong gustong tanungin. Saan kayo humuhugot ng lakas? Bakit walang humpay? Hindi kayo napapagod na maging matapang at talagang harapin, manindigan, makinig, at magpahayag para sa dignidad ng mga Pilipino, para ibangon sila. Kanina sa sinabi ninyo, patuloy kayong bumangon. Huwag kayong mag-give up. Talaga. What fuels you? Lahat ng mga orig na inspiration ko kung bakit pinili itong landas, itong espasyo natin. So, yung mga nagmamahal sa akin at minamahal ko, yung pride ko sa pagiging Pilipino, yung ganda nung ating mga sining at mga kultura, yung kagandahan din ng kalikasan, at syempre yung pananampalataya ko rin. So, bumabalik-balik ako lagi sa mga parang batis na yon para mag-recharge. Napapagod din ako, katulad nating lahat. So, natutulog ako sa gabi. Tapos, nagsisingit ng yoga, weights training. Ganun, pareho lang sa iba. Opo, kanina sa award na binigay kanina sa inyo, ma'am, Gulat ko congratulations dun. Salamat po. Congratulations. Sa binasang yon ay hindi kayo humihinto na mag-embody nitong mga mabubuting bagay. Saan niyo po ina-attribute? Kaya paano kayong nahubog? At meron kayong mga ganyang lente? At pagsasapamuhay ng mga ginagawa niyo ngayon? Well, muli tulad ng bawat isa sa atin, may mga humubog sa akin. So, sa kanila po yung utang na loob ko. Yung pamilya, mga guro, na mentors, mga kasama ko sa kilusan, sa partidong akbayan, at dito sa trabaho sa Senado. So, sila yung komunidad ko na nagpapaalala sa akin kung ano yung mga paninindigan natin. Sila rin yung nagpapaalala sa akin, nagwawasto kung tingin nila nakakalimot na ba ako o naliligaw na ba ako. So, sa kanila po ang aking habang buhay na gratitude sa paghubog sa akin bilang tao. So, kailangan talaga natin, ang pamayanan, ang Kailangan pamilya, talaga. Oo. para pandahin tayo Yes. kung paano tayo maging mabuting tao at kapwa. Walang nag-iisa. Tama yung lahat ng mga kantang yon, mga tulang iyon. Walang taong parang isla na nag-iisa. May yumayakap sa ating lupa din, yung dagat, yung hangin. So parang yung buong ecosystem ng komunidad natin. Napakaganda po. Nabanggit mo yung mga mentors, Opo. mga naging guru mo. Po. Sa Constitution natin ay ini-encourage na ma-develop at ma-cultivate ang criticality Yes. among us. Ano po sa tingin ninyo, sa inyong lente, bakit mahalaga ang critical thinking? Bakit napaka-urgent
na gamitin natin ito at i-cultivate sa panahon ngayon? Urgent talaga siya sa ngayon at mahalaga siya sa habang panahon. Siguro yun din yung nasilip ng mga framers ng konstitusyon pagkatapos ng isang panahon ng batas militar at diktadura at pagbalik sa panahon ng demokratisasyon na kailangan talaga at hanggang ngayon na yung mapanuring pag-iisip ay isang pangunahing katangian ng bawat isa nating mga Pilipino, bawat isang mamamayan. Para yung kakayahang mag-isip na ibinigay sa atin ng Diyos ay ating linangin sa habang buhay. At lalo na sa mga mapanghamong panahon, tulad ngayon, yung yugtong ito ng ating kasaysayan at yung panahon ngayon na may gera sa Middle East, may krisis sa langis, sa buong mundo, pati dito sa Pilipinas. Kailangan mapanuri tayo sa lahat ng bagay na pilitin nating makinig, magtanong, umunawa, magsuri, magbahagi, at i-subject lahat ng ito sa pag-check at double-check din. Kung ito bang iniisip ko, naririnig, binabahagi sa iba, ito ba ay totoo? Ito ba ay tamang pagbatayan ng pagtimbang ko, paghusga sa isang bagay? At ito ba ay karapat-dapat at mahalaga na naibahagi sa iba? Ano po kaya ang barriers? Bakit hindi ito ganap na nalilinang among us? Ano ang pumipigil sa atin? Well, yung pagpipigil sa atin, bunga na rin ng, di ba, sinasabi sa ating humanismo, yung pagiging baliktarin natin. Humihilig tayo bilang tao sa kabutihan, pero may bahagi din ng pagkatao, humihilig din sa kasamaan. So, yung temptasyon na lumayo sa katotohanan at sa pagiging mapanuri at dun sumandal sa kasinungalingan, halos parehong humihila sa atin. At lalo na sa panahon ngayon, batay sa pinagdaanan nating mga kasaysayan na yung may mga nagturo at nagsagawa na ulit-ulitin lang, paulit-ulit ang kasinungalingan at magmumunga na siyang katotohanan sa karamihan. Hindi na lang nung panahon ng mga Nazi sa Europa noon, ngayon muli, yung hamon ng fake news, ng trolling, ng disinformation, talagang banta ulit sa ating kakayahang mag-distinguish sa totoo at hindi totoo. So, merong sa pagkatao natin na hadlang, pagpipigil, meron ding sa sistema na bumabalik-balik sa kasaysayan natin bilang tao. At ngayon ay talagang urgent na banta muli. Isang sistemang nabuwag na natin noon, pero nanunumbalik. So, kailangan nating labanan muli at talunin muli para bumalik sa urig na kalikasan natin bilang tao na naghahanap tayo ng katotohanan. Sinabi po ng Rappler na aalala ko, lies can become truth if we let them. Right? So, dapat deliberate, intentional tayo, at grounded. Yes. Di po ba napakaganda, pero ang hirap baklasin. Ano po? Pero sabi niyo nga, bumabalik-balik, pero kailangan manindigan persistently talaga na. At kailangan yung persistence na yun kasi sabi ng mga observer, kung bakit, pero totoo daw, ang kasinungalingan kumakalat ng 6 times kasing bilis ng pagkalat ng katotohanan. Kasi humuhugot ng kapangyarihan niya sa takot, sa galit. So, kailangan mag-redouble or times 6, times 7 yung effort kung natin. Kung times 6 yung lies, dapat times 6, times 7 yung puwersa ng katotohanan na gusto natin. Salamat po doon. Iharap. Nabanggit nyo kanina, lalo ngayong krisis, tumataas ang langis. Yes. At ang pagtaas na to, yung conflict na to, sa hapagkainan natin, ang direct na impact. Correct. Paano po makakapaghanda ang mga Pilipino sa ganitong krisis? Ako, matagal na dapat yung paghahanda sa pamamagitan sana ng pagtatayo ng isang energy sector na mas may autonomiya at mas sumasandig sa ating mga renewable energy resources. Matagal na rin dapat yung paghahanda para
palakasin yung kakayahan ng ating bansa, ng ating rehiyon at ng buong daigdig para sa conflict prevention at conflict resolution, yung pagtataguyod ng isang international relations na mas makakapayapaan. So yan na naman yung mga puwersa na kailangan nating iharap sa sitwasyon ngayon. Pati pala, Miss Gladys, yung matagal nang sinasabi nating dapat mga reforma sa sektor ng agrikultura na talagang bigyan natin ng ganap na suporta yung ating mga magsasaka, yung ating mga mangingisda para mas karaniwang panahon man or lalo na ngayong panahon ng krisis, masuportahan sila at magkaroon din sila ng kakayahan na kontrolin ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Yung sa public transport sector, ito pa naman, kung dito sa Nueva Ecija, sa Central Luzon, Cabanatuan ay kapital ng mga tricycle sa buong Opo. bansa. Yeah. So, isaayos din natin yung ating public transport sector para dahil may energy security tayo, laging may access din ang ating mga tsuper at operator sa abot kayang langis. At kaya nilang patuloy na mamasada para yung mga mananakay, mas kaya din nating tumangkilik at makinabang sa public transport sector. And of course, sa sektor paggawa, patuloy dapat nating i-generate yung mga disenteng trabaho dito sa atin. Para yung pagtatrabaho abroad, labor migration ng ating mga OFW, hindi siya yung solong or pinakamabuting option lang. Isa lang sa mga mabubuting option. So, ang daming kailangang gawin urgently, pero siguro gamitin din natin itong krisis na mas i-institutionalize na yung mga reformang tagal na nating alam, matagal nang ina-advocate ng maraming sektor para gawing mas secure tayo sa ganitong mga shocks ng global crisis. Last week, dito po sa university ay nag-forum kami. Ano ang aming concrete response sa escalating war? From our end, paano po kami makakatulong dun sa mga binanggit ninyong reforma na yan from our end at bilang institusyon, bilang mga kabataan na nakikinig din sa atin ngayon, paano kami makakatulong po? Naku, yung mga kabataan ang pinakamaraming may maitutulong bilang sila ay mga batang leader ngayon at sila ang magiging leader ng ating buong bansa at sa kani-kanilang mga sektor pagdating ng panahon. At ang papel ng Wesleyan University, oh my gosh, di talaga matatawaran sa paghubog sa kanila. So, ngayon pa lang magpapasalamat ako dun sa suportang ipinamalas, dun sa ipinasa naming batas para bigyan ng kapangyarihan ng presidente sa loob ng 1 taon na bawasan o isuspende ang excise tax. Of course, 1.5 buwan pa bago natin mararamdaman ang epekto niyan. So, kaagad din ngayon, pinipilit ko pa rin idulog na suportahan din ng Malacanang yung supplemental budget bill. 52.8 billion pesos po para sa ating mga public transport drivers at operators, para sa ating mga magsasaka at mangingisda, at para sa ating mga overseas Filipino workers. Mga subsidy po sa public transport at sa agrikultura at suporta sa repatriation at reintegration. Pag tinignan natin, kahit yung 3 munang sektor na iyan, yung public transport, yung at enerhiya, yung agrikultura at yung labor. So kitang-kita na natin kung ano yung pwedeng itulong ng bawat mamamayan at lalo na ng ating mga kabataan, lalo na dun sa mga long-term reforms sa mga sektor na iyon para i-modernize, reformahin, gawing mas pantay-pantay ang pakinabang sa mga sektor na ito ng ating ekonomiya at lipunan. Napakaganda po ng ating pag-uusap. Ma'am, marami pong salamat. Maraming salamat Hihingi din kami po, ng VP Gladys. huli niyong mga bilin, pag-uusap sa amin. Bakit kailangan ito sa panahon ngayon? Narinig po natin kung gaano kalawak, pero may mga konkreto tayong pwedeng gawin from our end. Opo. Sige ma'am, message Salamat, niyo po VP sa Gladys. message niyo sa world at sa Pilipinas na nanonood sa atin. Okay, sa lahat po ng nakikinig, nanonood at nakikiisa sa pag-uusap namin ni VP Gladys, maraming salamat po sa inyong interes at inyong suporta sa isa't isa bilang mamamayang Pilipino. Gaya ng kwento ko kay VP Gladys kanina, kapapanood ko lamang po sa dulang Mabining Mandirigma
ng tanghalang Pilipino tungkol po sa buhay ni Apolinario Mabini. Merong isang napakagandang awit doon na yun ang gusto kong iwan po sa inyo na parang bilin sa akin nung pinanood ko, bahagi ko po sa inyo. Ang bilin po ni Apolinario Mabini at ng kanyang mga kapanahon at lumaban para kay Inang Bayan ay mahalin mo ang Pilipinas ng higit sa iyong sarili. Pamana siya ni Bathala, pag-asa ng iyong lahi. So, naalala ko pa lang po sa alaala ng aking tenga at kalooban. Napakagandang bilin po ng bayaning iyon at ng mga bayaning na una na po sa atin. Sana po ay isabuhay natin, namnamin po natin at hanguan ng ligaya, ng pagmamalaki kay Inang Bayan, pagpapahalaga sa ibinigay sa atin ng Diyos, at buong kabuuan ng loob at pagkakaisa sa pakikibakang iyon. Maraming salamat po, Salamat Senator din po. Risa. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang sambayanan. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you.